tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago ngayon magkailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papurihan, pasasalamatan, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan, magpakailanman. Pasasalamatan, magpakailanman. Pasasalamatan, magpakailanman. Salamat po sa umagang ito. Patuloy ka naming pinasalamatan, patuloy ka naming tinataas, dinadakila, dahil ikaw ang Diyos, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Marami pong salamat, Ama, sa umagang ito. Patuloy po namin sa iyong nilalapit ang iyong gawain, Panginoon. Lord, maghari ka. Manguna ka sa amin pong pag-aaral ng salita. Your word be preached according to your will, according to your word today. Father, salamat. We entrust everything unto you. In Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, good morning. Good morning na, kapatid. Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. So ngayong umaga ating pong pagpapatuloy ang ating pong tinatalakay, yung purpose-driven life, no? Buhay na mayroong layunin. Sabi nga po ni Derek Warren, discovering your purpose. Ito ang napakahalaga na madiscover natin yung purpose natin dito sa mundong ito. Bakit po tayo naririto? Bakit po tayo nag-i-exist, mga kapatid? Kasi sabi nga niya, without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. And without meaning, life has no significance or hope. Ang ating pong topic ngayong umaga ay Day 38. No? Sabi niyan, becoming a world-class Christian. Pagiging Kristiyanong world-class. Napakaganda po yung title. At yung ating pong teksto, mga kapatid, is Mark 16:15. Sabi diyan, Jesus said to his disciples, go everywhere in the world and tell the good news to everyone. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ng ang mabuting balita. Yan po yung mandato ng ating pong Panginoon sa atin, na tayo ay humayo sa buong mundo at ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. No? Ganun din sabi po ni David sa Psalm 67 verse 2, send us around the world with the news of your saving power in your eternal plan for all mankind. Kaya the Great Commission is your commission. Ang dakilang tagubilin ay para sa iyo. You have a choice to make. You will be either a world-class Christian or a worldly Christian. Mga kapatid, pwede kang mamili.
Kaya lang, sabi niya, ang worldly Christian look to God primarily for personal fulfillment. They are saved but self-centered. Ito yung mga taong self-centered. Nung tinanggap nila ang kaligtasan, tinago nila. Ayaw nilang ibahagi sa iba. No? They love to attend concert and enrichment seminar, but you would never find them at a mission conference because they aren't interested. Hindi siya interesado sa mga mission ng gusto ng Lord ipagawa sa atin. They want to use God for their purposes instead of being used for His purpose. Yung pansarili niyang purpose ang gustong gawin, hindi yung layunin ng ating Panginoon na gawin. Ang pagkakaiba nila, sabi dito, ang world-class Christian, no, they were saved to serve and made for a mission. Yan po yung world-class Christian. Na after siyang na-save, gusto rin niyang mag-save at ipangaral ang magandang balita sa mga tao sa pamamagitan niya. Through Christ. Mga kapatid. They were saved to serve and for mission. Yan po yung hindi makasarili. Na siya po ay particular doon sa mga taong kaluluwa na ito na wala pang tuwiran pagkakilala sa Panginoon. Hindi yung taong makasarili. Total, ligtas naman ako eh. Bahala na sila. Hindi po mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, niligtas tayo para din naman abutin din natin yung mga taong wala pang kaligtasan. They are eager to receive a personal assignment and excited about the privilege of being used by God. Ito po yung mga world-class Christian. They are the only fully alive people on the planet. Sila po yung laging excited, alive. Particularly sa gawain ng Panginoon. Their confidence and enthusiasm are contagious because they know they are making a difference. Getting involved as a world-class Christian will allow you to experience little of what heaven will be like in advance. Diba? Mga kapatid, kaya sabi ni Jesus, go everywhere in the world and tell the good news to everyone. May pananagutan po tayo bilang isang Kristiyano. How to think like a world-class Christian? Paano daw tayo mag-isip tulad ng isang world-class na isang Kristiyano? Number 1, shift from self-centered thinking to other-centered thinking. Yung makasariling pag-iisip ay dapat palitan mo ng pag-iisip na nakasentro sa kapwa. Mga kapatid. Sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 14 verse 20, mga kapatid, huwag kayong mag-isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan. Ngunit, maging ganap ang inyong pag-iisip. The only way we can make this paradigm switch is by a moment-by-moment dependence on God. It has never been easier in history to fulfill your commission to go to the whole world. Yes, hindi pa madali. But it always asks the guidance of the Holy Spirit to help you to think of the spiritual needs of unbelievers to talk to them. Lagi dapat yung ating opportunity, no, na sila po ay mabahaginan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, yun dapat yung ating admonition, yung adhikain sa ating mga buhay. Number 2, shift from local thinking to global thinking. Hindi ka lang nakapalob doon sa isang box. Dapat malawak yung iyong pag-iisip, yung iyong purpose, mga kapatid, na maabot po yung mga taong ito, yung mga wala pang tuwiran ng pagkakilala sa Panginoon. God is a global God. He has always care about the entire world. Diba? Mahal ng Diyos lahat ng tao. Kaya nga, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus
para lahat tayo maligtas. Ayaw ng Diyos ng sino man mapahamak. Diba? From the beginning, He was wanted family members from every nation He created to be saved. Yan po yung nais ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. The first way to start thinking globally is to begin praying for the specific countries. World-class Christian pray for the world. Prayer is the most important tool for your mission in the world. People may refuse our love or reject our message, but they are defenseless against our prayers. Prayer makes you a partner with others around the world. You should also pray for missionaries and everyone else involved in the global harvest. Kapatid, tayo po ay kaakibat, kabilang doon sa mandato ng ating pong Panginoon to go and make disciples. Yun dapat yung pamantayan natin, no? Ng pag-iisip. Kapatid. Number 3, shift from here and now. Thinking to eternal thinking. Hindi lamang yung ito, panandalian, kundi yung eternal thinking, mga kapatid. Ang pag-iisip, no? Una, pang dito at ngayon, at ay palitan mo ng pag-iisip na pangalawang hanggan o pangwalang hanggan. To make the most of your time on earth, you must maintain an eternal perspective. Eternal perspective. Sabi ni Paul, no, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, fix our eyes on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Don't trade your life for temporary things. Huwag mong ipagpalit ang iyong sarili doon sa panandalian lamang, kapatid. Look for the eternal things. And number 4, shift from thinking of excuses to thinking of creative ways to fulfill your commission. No? Kailangan magkaroon ka ng paradigm shift from excuses to thinking of a creative ways to fulfill your commission. Tama na yung mga excuses natin. Lalo na kapag inuudyukan ka ng Banal na Espiritu na mag-involve sa mission, no? Mag-involve sa ministry ng ating pong church, mga kapatid, huwag na tayo magdalawang isip. If you are willing, there is always a way to do it. And there are agencies that will help you. Diba? Excuse me. Kaya mga kapatid, napakahalaga na magkaroon tayo ng paradigm shift. Huwag na tayo mag-atubili, no? Lalo na sa pag-abot ng mga kaluluwa. Sharing the gospel is a must. Diba? Bakit? Dahil ito po ang utos sa atin ng Panginoon to go and make disciples. Wala na dapat tayo mga excuses, mga alibis na keso ganito, di ako marunong magsalita. Wala akong maibibigay, wala akong kakayanan. Ako ay matanda na at ako naman masyadong bata pa. Ito po yung mga common excuses natin or alibis. Kaya hindi tayo nagiging productive, effective na kamanggagawa ng ating pong Panginoon. Maging man si Sarah sa kanyang katandaan, no, hindi po siya nag-atubili or huminto dahil alam niya may pangako ang Panginoon sa kanyang buhay. Na siya po ay magkakaanak kahit na po siya ay matanda na. Maging si Jeremiah ay nagdadalilan siya na siya ay bata, pero tinanggihan ng Diyos ang kanilang mga dahilan. Wala tayong dapat, mga kapatid, itatago sa ating pong Panginoon. Alam ng Diyos lahat ng ating mga ginagawa. Maybe you have believed that you need a special call from God, and you have been waiting for some supernatural feeling or experience, but God has already stated His call repeatedly.
Ang kailangan mo lang, tumugon. Ang kailangan mo lang, ipag-pray. Ang kailangan mo lang, kumilos. We are called to fulfill God's 5 purposes for our lives. Tayo po ang inatasan ng ating Panginoong Hesus. Kanyang kaagapay, kaakibat sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa lahat ng tao sa buong mundo. Ayaw ng Diyos na gamitin lamang ang ilan sa kanyang bayan. Gusto niyang gamitin ang lahat sa kanyang bayan. No? Tayong lahat ay tinawag upang magmisyon para sa Diyos. Nais niyang dalhin ang kanyang buong iglesia, ang buong mabuting balita sa buong mundo. Kapatid, kaya nga, hindi lamang gawain ng isang pastor ang mag-evangelize o mag-preach. Kung lahat tayong tinawag ng Panginoon, tumalima, ginagawa natin yung panawagan ng ating pong Panginoon, marami tayong madadalang kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Many Christians have missed God's plan for their lives because they have even asked God if He wanted them to serve as a missionary. Somewhere, whether out of fear or ignorance, they have automatically closed their minds to the possibility of serving as a resident missionary in a cross-cultural location. If you want to be like Jesus, you must have a heart for the whole world. There are over 6 billion people on earth, and Jesus wants all His lost children found. Gusto ng Diyos walang sino man ang mapahamak, bagkus sila ay maligtas. Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the gospel will ever know what it means to really live. Sabi po ng Mark chapter 8 verse 35. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang nawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang nagkakamit niyaon. The Great Commission is your commission. In doing your part is the great secret of living of a life of significance. Mga kapatid, bilang tinawag ng Diyos na iproklama ang kanyang kabutihan sa buong mundo to His gospel, tayo po ay inatasan ng Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay in-equip ng Panginoon para gampanan natin yung Great Commission na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, kung ikaw man ngayon ay inuudyukan ng Banal na Espiritu, saan ka man ngayon naroroon, maglingkod po tayo sa Panginoon. Mag-involve po tayo sa mga missionary works ng ating pong eklesiya. Nais ng Diyos na lahat ng tao makakilala sa Kanya. Nais ng Diyos na lahat ng mga tao huwag mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po ang Panginoon nagsusumamo sa atin. Kung paano tayo sinave ng Panginoon, mga kapatid, alalahanin din natin ang ating mga pamilya. Alalahanin din natin ang ating mga kaibigan na sila ay wala pa relasyon sa ating pong Panginoon. Time is running out. Redeeming the time because the days are evil. Huwag na tayo magdalawang isip. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, mga kapatid. Kaya naman sa oras na ito, kung meron kang naiisip na mga taong alam mo na walang direksyon sa buhay at inuudyukan ka ng Banal na Espiritu na sila ay siran, huwag ka nang magdalawang isip, mga kapatid. At sabi ng Panginoon, sasamahan tayo sa dulo ng walang hanggan. Hindi tayo nag-iisa.
kasama natin ang Diyos para palaganapin ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo. Yun mga kapatid, maraming pong salamat sa inyo. I do hope meron po tayo na pulutan ng aral sa umagang ito patungkol po sa kanyang dakilang salita. How to think like a world-class Christian. Paano ba tayo mag-isip? Paano ba tayo gumawa bilang isang world-class Christian? Paano ba tayo nakakapag-influensya sa mga tao? Paano ba natin sila binabahaginan ng magandang balita ng kaligtasan? Tayo ba ay excited na sila ay masiran, maabot? Mga kapatid, it's time to move forward para po sila ay bahaginan at dalhin sa paanan ng ating pong Panginoon. Yan po, marami pong salamat sa inyo mga kapatid. Salamat po sa lahat na naroon yung puso sa paglilingkod sa ating Diyos. Hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Alam at alam ng Diyos yung ginagawa po natin. Mga kapatid. Yun, marami pong salamat sa bawat isa na nag-tune in, no? Nagsakripisyo ng oras para makinig, magising ng maaga para makinig ng ating pong daily devotion. Ayan, purihin po ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. At aking pong pinapanalangin, dinudulog sa ating pong Panginoon, sino man ngayon ang may mga karamdaman. Lord, ang dalangin ko sa oras na ito, hipuin niyo po yung aking pong mga kapatid na nakakaranas ng mga sakit, karamdaman sa mga oras na ito. Ipadaloy mo po ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Ngayon, Lord, yung mga taong meron pong depression, anxieties, give them, Lord, give them wisdom, give them knowledge, Panginoon. Bigyan mo sila ng malinaw na kaisipan, O Lord. Dalhin niyo sila, Panginoon, sa iyong salita. Hallelujah. Maraming pong salamat, Ama. Samahan niyo po kami sa buong maghapon. Maging prosperous and victorious ang aming mga gagawin sa araw na ito. Lord, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. God bless, and to God be all the glory.